Rendon Labrador sa pagtakbo ni Diwata, baka akala magluluto, magtitinda lang siya ng pares. Sa isang ulat na naglalaman ng impormasyon tungkol sa paghahain ng Certificate of Nomination and Acceptance, CONA, ni Deo Balbuena, na mas kilala bilang Diwata, bilang nominee ng Vendors Party List para sa darating na midterm elections sa 2025, nagbigay ng kanyang opinyon ang social media personality na si Rendon Labrador. Ang nasabing pag-file ay naganap noong Miyerkules 2 ng Oktubre, sa Manila Hotel Tent City, kung saan ang mga kandidato ay nagtatangkang makuha ang pwesto sa pamahalaan. Ayon kay Diwata, ang Vendors Party List ay may layunin na bigyang diin ang mga boses ng mga mananindang Pilipino na madalas ay hindi naririnig, lalo na sa mga usaping pampamahalaan. Isang mahalagang bahagi ng kanilang advokasya ay ang pagtulong sa mga vendor sa kanilang mga pangangailangan, lalo na sa aspeto ng pamumuhunan. Ang tunay na advokasya ng Vendors Party List ay para sa lahat ng mga vendors, layunin naming tulungan ang mga nagtitinda. Mahalaga ang puhunan sa kanilang kabuhayan. Hindi makakapagtinda ang isang vendor kung wala silang sapat na puhunan. Isa ito sa mga pangunahing layunin na nais naming isulong kung kami ay mabigyan ng pagkakataong makaupo sa posisyon, pahayag ni Diwata. Sa kanyang komentaryo, nagbigay ng opinyon si Rendon Labrador sa comment section ng ABS-CBN News na tila nag-aalala siya para kay Diwata. Ayon sa kanya, baka akala ni Diwata magluluto at magtitinda lang siya ng pares. Kitanong nga kung alam niya ang pinapasok niya. Nag-aalala ako para sa kanya. Ang kanyang pahayag ay tila naglalaman ng pagdududa sa kakayahan ni Diwata na gampanan ang mga responsibilidad ng isang public servant, lalo na sa isang masalimuot na larangan tulad ng politika. Ang reaksyon ni Rendon ay nagbigay diin sa mga hamon na kinakaharap ng mga individual na pumapasok sa larangan ng politika, lalo na kung ang kanilang karanasan ay nakabatay lamang sa mga simpleng negosyo. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang pag-aalala na baka hindi sapat ang karanasan ni Diwata sa mas malawak na isyu na dapat tugunan ng isang party list sa Kongreso. Dahil dito, nagbigay diin si Rendon sa pangangailangan na ang mga nominee ay dapat magkaroon ng sapat na kaalaman at karanasan upang epektibong maisulong ang mga adhikain ng kanilang partido. Ang mga ganitong pahayag ay maaaring magpataas ng kamalayan sa mga isyong pampolitika at magsilbing paalala sa mga tao na hindi madali ang pagpasok sa mundo ng politika. Sa kabila ng mga negatibong komento, patuloy ang mga party list sa kanilang mga layunin at mga advokasya. Ang Vendors Party List, sa kanilang bahagi, ay determinado na itaguyod ang mga interes ng mga vendor sa bansa at isulong ang mga solusyon na makatutulong sa kanilang pag-unlad. Ang kanilang advokasya ay naglalayong makuha ang atensyon ng mga mambabatas upang mas mapabuti ang kalagayan ng mga maliliit na negosyante at mananinda sa Pilipinas. Sa huli, ang mga usaping tulad nito ay mahalaga upang may parating ang mga boses ng mga tao, lalo na ang mga hindi naririnig. Ang mga opinyon at reaksyon mula sa publiko, tulad ng sa kaso ni Rendon, ay nagiging bahagi ng mas malawak na diskurso ukol sa politika at sa mga taong nais na pumasok dito. Sa mga susunod na araw, tiyak na marami pang mga komentaryo at reaksyon ang lilito habang patuloy na umausad ang mga paghahain ng mga nominasyon para sa darating na halalan.